Kalingap. Yes, magandang araw po mga kaibigan, mga kalingap. Ngayon pong araw pong ito, gusto ko pong bigyan po ng reaction po natin. Ito pong nangyaring huldapan at muntik na pong gahasain or mapahamak. Yung kwento po nito mga kaibigan ng isang babae po, somewhere in Angeles City, ay muntik na siyang talagang gawan po ng masama, kasi nung siya po ay nagpunta sa kanyang kotse po, sasakyan, may lumapit na tao at tinukos siya ng baril, mga kaibigan. Alamin natin po ang buong kwento, mga kaibigan, sa vlog na ito. Ito po ang video po natin mga panood. Hi guys. May gusto lang sana akong share. Kahapon, mga 12:40, 12:45 ng tanghali. 12:45 po ng tanghali, mga kaibigan. Ito po ay si Madam Navarro. Dabs or Dabs, ang kanya pong pangalan. So, ano pa po, maaga pa, tanghali po ng 12:45, mga kaibigan. Nakidnap ako. Na-hold up ako. Nakidnap, na-hold up. Grabe naman hold upper na yan. Tanghaling tapat ng hold up. Grabe po talaga ang ngayon ang panahon. Isipin niyo po, hindi na siya bata, di ba? Kasi binanggit din po dito may anak na raw siya eh. Ibig sabihin po mga kaibigan, nasa tamang gulang na po, na kidnap pa at na-hold up pa siya. Yung kidnap po mga kaibigan, grabe ito. Alamin natin ang video. Yung kanyang mga sinasabi mga kaibigan. Muntik pa din akong mari. Dito sa Angeles. Angeles daw po. So, Pampanga, Angeles City, yan sa North Luzon, nangyari. Ang nangyari kasi is nasa harap ako ng Coa Hotel, tabi ng Tom and Tom's, tapos papunta ako ng sasakyan ko. Meron siyang sariling sasakyan po, sa harap ng Coa Hotel. So, ayan, pumunta siya sa kanyang sasakyan, tapos ano nangyari? Mga kaibigan, tuloy natin. Ngayon, pagpunta ko nung sasakyan ko, pagkabukas ko, may lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos tinutukan niya ako ng baril. May biglang sumulpot na lalaki. Kasi old-upper eh. Ginawa nung tao po, nagpunta sa likodan, naglabas ng baril at tinutukan po siya, mga kaibigan. Nakakatakot po yung ganun. Na-eksena. Nakakaano yun. Kasi wala namang ibang tao, ikaw lang. Tapos yung taong hold-upper. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw, pulis ako. Malimit po sa mga ganung eksena, nagpapanggap na pulis. Malimit po, karamihan po sa mga ganung eksena po, nagpapanggap talaga silang pulis o autoridad. Kaya siyempre, ikaw naman, pag narinig mo yung pulis ka, medyo relax kaunti kasi pulis eh. Pero yun po ay talagang peking pulis po yan. Yun ay hold-upper. So, ito nga talagang nangyari na, mga kaibigan. Ang kahoy yun. Nasabi ko apartment type na pinapagawa po for our student. Yan, meron na itong kahoy, dinilever. Para bukas po yan nakagawa po mapisahan.
Ngayon po ay July 19, 2026 mga kaibigan. Sa heading please tayo nagawa ng reaction. Pumasok ka. Pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, doon ka sa passenger seat, sa baba. Pinaupo niya ako sa baba. Pinaluko niya ako. Tapos sabi niya, habang nakatutok sa akin yung baril, sabi niya, wag kang aangat, yumuko ka lang dyan. And then, pinaandar niya yung sasakyan. Pinaandar niya. Pagkapaandar niya, doon lang ako, nakayuko lang ako sa ilalim. Tapos, nakarating kami, hindi ko alam kung saan, bakanting lote. Pinark niya doon yung sasakyan ko. Nagmamakapatay. Hanggang ko, may anak ako nag-aantay sa akin. May mga pamangkin ako pinapaaral. Tapos natanong niya, may pera ka. Kinalkal niya yung bag ko. Tapos, kinuha niya yung cellphone ko. Pinatay niya yung cellphone ko. And then, kinuha niya yung pera ko. Yung unang nakuha niya sa isang bag, yung small bag ko, is 3K. Sabi niya, pera ka. Ang sabi ko, wala na. Tapos, kinalkal niya yung malaki kong bag. Pagkakalkal niya doon, may nakita pa siyang pera. Tapos may small wallet kasi ako doon. Meron pang pera, siguro mga nasa 10K. Hinuha niya, nagalit siya, sinungaling ka. May pera ka pa dito. Tapos hinahanapan niya ako ng alahas. May alahas. Sabi ko, wala. Wala akong alahas, kuya. Tapos, ayun, kinuha niya yung pera. Binulsan niya yung cellphone ko, yung pera. Tapos, sabi niya gano'n, hindi kita anuhin. Basta sumunod ka lang sa akin. Grabe po, no, mga kaibigan. Mga kalingap, ginawa ng taong ito, Moldaper na ito. Nakakatrauma yun. Siyempre, ginapos po kayo, tinalian, tapos pinaandar yung sasakyan mo. Dinala ka kung saang lugar dyan. Sa bakanting lote raw po. Ngayon, naghanap ng pera. May nakuwang 3,000, tapos may nakuha pang 10,000. Naghanap pa ng alahas. Pambihira to mga kaibigan. Kung ikaw po ang nasa sitwasyon ganito, siyempre may baril po yan eh. Nasa isip mo, may anak ka, may kung sino, magulang o pamilya, siyempre po talagang ka doon. Sa kaligtasan mo, dapat unahin mo kung ano. So, nakiusap siya na huwag siyang patayin kasi may anak daw siya naghihintay, may mga pamangking pinapaaral. Talaga naman po mga kaibigan. Kaya sa inyo po na may mga sasakyan, ingat kayo, dapat may kasama kayo palagi. Kahit kamag-anak nyo, kapatid or sino dyan, pamangkin na huwag kayong umalis ng mag-isa. Kasi mahirap talagang, grabe po ngayon mga kaibigan. Marami ng masamang tao. So, sa mga babae po dyan na nagsusulo, ingat kayo. Kasi ang target nila, kayo yung walang kasama. Mas mainam po, may kasama palagi pag kayo ay umalis. Sabi niya, magubad ka. Pinagubad na ako sa loob. Pero andun pa din ako sa baba. Sa baba ng passenger seat. Pinapayuko niya ako, huwag kang angat. Pero tinatry ko lumingo. Walang tao, nasa bakanting lote. And then, nagubad ako. Pinagubad niya ako, tapos tinatry niya akong hawakan. Sabi niya, pag sumunod, hindi kita papatay. Basta sumunod ka lang. Gusto ko. Gagawin mo ba yung gusto ko? Sabi ko, kuya, sige. Huwag mo lang patay.
May mga nag-aantay pa sa akin. Yung anak ko. Tapos, sabi niya, hindi niya daw makontak yung kasamahan niya. Nandun daw yung cellphone niya sa kasama niya. And then bumalik. Binalik niya ulit. Malapit sa pinagkuha niya sa akin. Malapit sa Momentoms. Pinark niya parang malapit sa likod ng Blue Moon. Pinark niya ulit yung sasakyan doon. Sabi niya, huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag kang sisigaw. Yung buko ka lang dyan sa baba. Tapos kinuha niya yung tali sa bag ko. Tinali niya ako dun sa kambyo ng sasakyan ko. Tinali niya ako na may pet gamit yung parang ribbon ko na LB sa bag. Tinali niya, nagpit yung kamay ko dun sa kambyo. Pati yung bra ko, ginamit niya pantali. Grabe po, no? Talagang, Ayan, pagka ganyan po ang, yung mga hold-upper po at may dalang baril, huwag na kayong pumalag. Huwag kayong pumalag po kasi delikado kayo dyan. Tama yung ginawa niya, sumunod na lang kung anong gusto ng hold-upper. Kung ano yung gusto niya, sige, gawin mo, huwag mo lang akong patayin. Ngayon po, pag nakabawilo ka, yun, doon ka gagawa ng paraan na mahuli yung tao. Pwede nga kung dramahan mo muna, di ba? Kung baga sa sige kuya, kung anong gusto mo, susundin ko kung at huwag mo lang akong patayin. Dahil una-una po, may baril po yan. Inspirado po yan mga kaibigan. Inspirado po yan, handang pumatayan kung kinakailangan. So ang gawin niyo po, huwag niyong kontrahin muna. Kung anong gusto niya, sige, gawin mo lang. Ha? Pag makachimpo kayo, yun. Saka kayo gumawa ng aksyon. Yung ginawa po ni Madam Navarro, ayun, talagang siya dito. Ano man gusto ng hold-upper, sige po kuya, gagawin po kung anong gusto mo. Huwag mo na akong patayin. Tapos yung mata ko, pinaringan niya ng damit ko, yung mukha ko. Tapos, sabi niya, dyan ka lang. Punta ko na yung kasama ko, sabi niya. Tapos lumabas siya. Tapos tinry kong tanggalin yung takip sa mata ko kasi gusto ko lumingin. Gusto humingi ng tulong. Umangat ako sa passenger pero nakatali pa rin ako. Tapos tinignan ko sa labas kung may tao. Wala akong makitang tao. Walang dumadaan pa. Tapos maya-maya nakita ko siya tumaan siya, nakamotor na siya, nakapula siya, nabalit siya ng damit. Nung una kasi naka-commode plaid siya na noong sleeve, tapos nakita ko sa kanya, nakapula na siya, tapos nakamotor siya, dumaan siya doon, tapos maya bumalik siya sa akin. Tapos bumaba ulit ako doon sa baba ng passenger seat sa ilalim. Tapos nagalit siya kasi nakita niya nakaangat na yung sabi niya, ang kulit mo. Sabi niya sa akin, inutukan niya ulit ang kulit mo. Sabi niya ganun. Sabi ko sa'yo, ang kulit dyan ka lang. Salamat na lang po rin si pinatay, no? Dahil yung pirik sa mata tinanggal niya Siyempre po, gusto mo rin maghanap ng paraan para maligtas ka. Kung may makuha kang paraan, may taong dumaan, pwede kang, di ba? So yun, bumalik yung hold-upper, yung kidnapper. Tapos nakita po na yung mata niya wala ng piring, nagalit. So salamat na lang po hindi siya pinatay, hindi siya binaril. Naku, kung binaril siya po talaga, wala na. Di ba? So tuloy na po ang video mga kaibigan. Grabe nakaka-tense yung ginawa itong hold-upper na ito. Dapat mahuli ito. Pambihira talaga. Tapos pinilit niya ulit ibalik yung piring sa mata ko. Tapos nung ulit tinatry na ulit ako hawakan sa salkan. Tapos maya sabi niya, dyan ka lang, pabalik ako, huwag ka makulit. Sabi niya, nangina mo, papapayin kita. Lumabas ulit siya. Tapos lumabas siya, inangat ko ulit yung nakapiring sa ulo ko. Tapos umangat ako. Tapos may nakita kong banana.
dalawang babae may kasamang Koreano. Tapos may isa pang babaeng matanda. Pag ganun sila magkasama, tinry ko inopen yung pinto gamit yung ako. Tapos nung pagka-open ko ng pinto, nagsigaw ako, tulong. Tapos nung tinitignan ako ng mga tao, hindi sila lumapit. Tapos, please, tulungan niyo pa. Tapos lumapit yung Koreano, tapos dalang babae. Tapos nakita nila nakatali ako. Yung Koreano, naghanap siya ng gunting para matanggal yung sa kamay ko. Tapos mabay siya tinatanggal na nila. Tapos yung nagubad yung Rhino para lang matanggal ako. Papakita ko sa iyo yung video. Grabe po mga kaibigan, talagang nakakatinis yung nangyari sa kanya, no? Mabuti po may dumaan. Kung walang dumaan po, ay wala na talaga. Hindi mo alam kung papatayin siya o anong plano. Mabuti po may dumaan po. Na doon nagsimula na may nakapansin po. Kasi yung pinto sa kasipa nabuksan. May video konti yung babae na tumulong sa akin. T-shirt. Opo. Ginapos siya? Grabe yun. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko alam kung nahuli na siya sana, pero sana mahuli siya. Kung hindi ko nabuksan yung pinto, hindi ako nakahingi ng tulong. Pili ko pagbalik sa akin. Papatay na. Baka kasama niya na isa niya pang kasama. Kung hindi po nabuksan yung pinto mga kaibigan, totoo yan sinabi niya. Baka patay na rin siya. Kasi pwedeng pagbalik niya may kasama ng isa eh. Dahil binanggit ng lalaki na may kasama siya. Pinuntahan lang niya po. Kung yung kasama niya po masalbay sa kanya, masabanyakis, baka ma-rape, mapatay pa po siya mga kaibigan. Salamat sa Diyos at ito, no? Mga kaibigan, may nakapansin at nailigtas po siya. Ngayon, ito ang good news po. Yung gumawa niyan, nahuli na. Ito ang video po mga kaibigan. Hello po, good afternoon. Ako po ulit to, si Bebs Navarro. Ako po yung nakapag-post ng video na umiiyak, na nagkukwento about sa nangyari sa aking pangingid na pang-hold up at pang-mamolestya. Gusto ko lang po kayo i-update. Nahuli na po kahapon, July 9, yung suspect na si William Meriacore. Na-post po siya sa wanted list at nagbigay po ang PNP ng 500,000 peso reward and additional 100,000 peso from Congressman Pogi Lasatin. Ito po yung actual footage ng paghuli sa kanya na inilabas kanina sa press con. Sa tulong po ng PNP Police dito sa Pampanga. And gusto ko rin pong i-take tong responsibility para makapagpasalamat sa RD dito sa PNP Pampanga and sa mga kapulisan po na nagtulong-tulong para matuntun po kung nasaan si William. Maraming salamat po. So mga kalingap, mga kaibigan, advice ko lang po sa inyo. Sa mga nag-iisa lagi, walang kasama, mga bahay po, may mga bahay na nagsusulo lang, may sasakyan, ingat kayo. Mas mainam po, meron kayong kasamang kahit isang bodyguard o alalay po kasi alam mo na po sa panahon ngayon, grabe ang mga tao. Dahil sa pira, handang pumatay, handang gumawa ng masama. So yan lang po ating pong reaction po sa bidyong ito kay Miss Navarro. Madam, sa ulitin po, ingat po kayo. Ingat kayo kasi mahirap na, no? At salamat sa Diyos sapagkat ikaw po ay naligtas pa rin at buhay, hindi ka nagawa ng
sobrang masama sa taong ito. At sa taong ito, naway mamulo ka sa kulungan, grabe ang ginawa mo. Talagang grabe ang ginawa mo, no? Di ka na naawa, no? Kay kay Madam Navarro, pambihira ka. Sana mabulo ka sa kulungan. Yan lang po mga kaibigan. Salamat po at mabuhay. God bless sa ating lahat. One Kalingap, one family. Gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng Love Team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Val, manyak po. Yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis ng Love Team. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising. Kalingap Kape, napakasarap, papagaling sa mga may sakit. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga Kalingap, mag-BSM Kape na kayo. Alam niyo mga Kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM Kape na kayo mga Kalingap. Dahil sa BSM Kape mga Kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape ang paboritong kape namin mga OFW dito sa Macau. BSM Kape ang kapeng may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi, sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.